Okay, hello and welcome sa mga bobong constituent. This is Congressman Dabolasnas and I am so depressed today. Ay, nako, ano ba yan? Actually, party kami nung pagkatapos ng may pasa namin yung impeachment. May impeach namin si Day. Wow, we're so happy, nag-party pa kami nun. And then, siyempre, konting inom-inom, kaya hangover. Pag-isip ko, nakita sa news, and that was the thing that depresses me. Kaya, para may panawanan natin, so, panawanan natin itong news. Para masaaman, sabi niyo kung ano kaya nakadepress ka. Ah, of all of those efforts na ginawa namin, tapos nandun lang. So, tingnan natin. Roll, camera. Ano, kung ano bang tawag sa inyo. Go, go. Pumalag ang ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na binantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Git niya. Ayan, ito. Nakita nyo naman yung mama yan. Si Inday. Di ba inipis ka namin? Ano ba yun? Kung ibang tao yan, depressed yan eh. Ba't nakikiti ka pa rin? Nila, suportado ng mga ebidensya mga article of impeachment laban sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Magkita na lang Jowa, yan. Best effort mo. Gusto mo kapag yan eh. sa impeachment court. Iyan ang buwelta ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang press con. Naitanong kay VP Sara kung ano ang pakiramdam niya matapos ma-impeach ng Kamara. Ang pabirong sagot ng Vice Presidente. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ba't gano'n? Umugod ka pa eh. Ba't masaya ka pa rin? Best effort na namin yun eh. Dami ko nang ginastos. Binayaran ko na lahat ng mga goods ko dyan. Para ma-impeach ka, madali yung mga yan. Maging instant yung impeachment mo, parang pansit canton. Tapos ganyan ka pa rin. Masaya ka pa rin. May lakas ka pa humugot. Tapos sinasabi mo ba, hindi ka tinatalman. Ano yung epic lahat ng effort namin? Ano ba yun? Di ba wala? Dapat nasakta ka wala kahit konti. Ano ba yun? Ray. Dagdag ni Chua, isa sa mga impeachment prosecutor, handa na raw sila kay VP Sara. Dapat lang. Dapat handa na kayo. Tagal-tagal yung pinagkahandain yan eh. Ito pa isang to, si Barbers. Naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, matibay ang mga ebidensya para sa impeachment charges laban sa bise. Nagpapatawa ka mga Barbers, di ba? Matibay ebidensya. Sana meron kang pagkuhugutan kanya na kahit ako duda ako siya sa pinasa nyo eh, yung pipitong article. Di ba? Anong may natin? Pag ano na natin, we hope na sana walang gaano makalata na wala talaga sustansya yung mga pinaglalagay dyan sa impeachment natin. Kung nagbabasa lang yung mga 250 na yun, pumirma ako ba 214 pala kasi ako yung isa doon. Kasi alam ko naman. Pumirma kayo lahat, kung binasa niyo yung lahat dyan, ako naman talaga sabihin wala sustansya. Hindi na sa pera, di ba? Hindi kayo talaga pipirma dyan. Takot na tayo dyan eh. Ang dami yung mga nakuhang pabono sa akin. Diba? Ang dami yun. Ilang kayo? 250 kayo pumirma, diba? Bibigyan ko kayo lahat. Tapos ganyan, no? Ano mo, di ba tumalab? Sinabi yan ni Barbers matapos sabihin kahapon ni VP Sara na hindi umano niya binantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. I did not make an May binata mo kaya, di ba? Although, yun yung pinakapalabas namin. Pero, kasi sinabi mo, conditional statement yan. Kasi sinasabi mo na pag may pumatay sa'yo, doon pa na mangyayari yun. So, wala pa action talaga.
Pero we're expecting sa kabubuhan ng mga Pinoy na mauuto namin na papaniwalaan nila na may allegations na nag-threat ka. Diba? Kasi ang lino naman kapag namatay ako, if conditional, ito sila pamatay, kami daw, papatayin daw na, may papatayin daw sa amin. Diba? It's like saying, pag lumabas ka sa bagyo, mamamatay ka. Yung parang gano'n. So, kung hindi ka malalabas, ano mangyayari? Hindi naman gano'n. So, ang threat, pag ganito, papatayin na talaga. Hire ako ng mga papatay sa'yo. Manda ka bukas. So, sa dami allegation kung paano gagawin. Yun yung pinaka-proof eh. Sinabi niya, papatay ka si Pinsan, si President. Gamit ng yung cocaine niya sinisigawan, papalitan namin ng cyanide. Yan. Diba? Pero hopefully, yung mga sa pamagitan nitong media na bayaran namin, saka yung mga ingay niya mga nandiyan sa Kongreso galit sa iyo, saka yung mga haters nyo. So, pag nagsama-sama namin yan, sana makatuwa namin yung mga bobotante na isipin na may ginawa kang mali. So, yun. Assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Kami nga lang nagsasabi niyan, di ba? Pinupush namin para masira. Kasi remember, always, tandaan nyo, ang goal ko ay maging president, maging prime minister. Kasi ba naman hindi na president yung tawag pag parliamentary government na tayo. Kasi yung pinupush natin, di ba? Maging parliamentary. Kasi yun, di ba yung pinupush nila nung Duterte nun? Problema, ako nakaupo. Di ba? Okay naman sana. Ano? Ngayon, ang balakid sa aking pangarap, siyempre si Inday, siya si Vice President. Hindi ko pwedeng patagalin, sumatayin si Pinsan. Agad dyan si Sara. Kasi pag impeach siya si Itzal, napapalit diretso. Siyempre, Vice President. Siya yung designated survivor. So, kailangan mawala siya. Pag nawala siya, sino ba ipapalit sa tingin ng Itzal? Sino ba malakas kanya? Ako. Kasi mabisa ako ito si Itzal. Sabi ko lang dyan, ako ipalit Vice President pag nawala siya. Pag nakaupo po, pwede ko nang gawin na tayo mga madidilim na bala. Pwede ko mapatay niya si Pinsan. Ayun, ako talaga yung merong banta na i-assassinate niya. Siyempre, pag wala na siya, halimbawa sa kaya, pero siguro sana hindi naman tayo umabot doon. Pwede natin pa-impeach na yan si Pinsan. Pwede natin barata na yan. Pag wala siya, siyempre, ako na ang president kung sakaling hindi pa natin magawang parliament ng Pilipinas. So, tandaan nyo natin yung plan na yun, ha? And, ito pa, itong impeachment na to, panakip lang ito sa malaking issue. I'll be honest with you. Panakip lang yan. Alam niyo naman yung malaking issue. Yung pinipilit namin na hindi nyo maalala at hindi pag-usapan. Yan ay yung budget na pinirma namin. Yung aming ninakaw. Tuloy-ulit. Tandaan nyo lagi yun, huwag nyo kakalimutan yun. Mga goods ko. Para makapokus kayo sa pagbalan dyan kay Itay. Minsan kasi nalilimutan nyo yung pinaka-goal nyo yan, nagkakaleche-leche kayo. So, focus. Kailangan mapagtakpan natin yung sa budget. Focus sa impeachment, push the impeachment of Inday, yung issue na yan, pasamain. Diba? So, plan B, pag nasira yung pangalan niya sa susunod election, diba? Di at least may pag-asa ako mga anak sakali hindi magano yung aking pinaka-main plan hindi mag-work. Yun sa mambabatas, kasama raw sa first article of impeachment ang naging pagbabanta umano ni VP Sara. Anong first article yung magbanta? Ano naman? Katawa lang dyan pala sablay na no? Dapat di ka na nagsalita, barbers ma-analyst pa rin tiro mo may text. Ano ba yan? Sa Pangulo dahil may kalakip itong mga ebidensya gaya ng video. Kita mo ha, ito. Para maliwanag sa mga goods ko. At least alam nyo man lang kung ano ba yung pinaglalaban nyo, di ba? Kung
pag nagsinungaling kayo, alam niyo yung pinagsisinungaling niya. Ayan, tulad ba si Ann Barbers, hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi niya. So, mali na naman siya. Dapat hindi niya sinabi yan. Para ma-impeach ang gross impeachment, di ba? Betrayal of public trust. So, kasama dyan yung mga crime, treason, traffic corruption, sa mga high crimes. Yung mga sabi ni narinig ko kay Salpadeno, saka kay Salpadeno ba yun, kay Topacio. High crime, kasi yung sinabi ni Inday pagbabantado sa presidente, papasok yan as grave threat. Ang grave threat daw, ang ka-level lang yan, parang jaywalking. Hindi yun high crimes. So, yung personal impeachment, sablay na kagad dyan. Ikaw naman, Barbers, kung alam mo yun, dapat, hindi ka nagsalita, hindi mo dapat pinus yan. Na may ebidensya ka na ng popo mo. Ay, nako. Palibasa, last term mo na to, tapos asawa mo, hindi naman mananalo ng hina-hina sa distrito. So, goodbye ka na. Yan, isa ka pa rin patapon eh. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. Hindi ka May nag-iingat. kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No. Yun, if conditional statement. So, yung conditional statement pag hindi mo tinrigger kung programmer ka, pag hindi mo tinrigger yung if condition, hindi naman wala namang mangyayari. Di ba? So, kami medyo napanood ko to, hindi ako gano'n nakinig, medyo naparinig ako tapos doon ako isip ko, pwede natin medyo i-twist tong kwentong to, ito sinabi niya. Sige, ito na lang sabi ko sa mga goods ko. Sige, i-push natin yan. Palabasin natin na nag-threat talaga, may nag-threat to si Inday sa amin. Pinubantayan niya kami. Pero kaya analyze ko sinabi, wala naman talaga. Conditional statement yun eh. Joke. Dagdag pa ni Barbers, lahat ng articles of impeachment ay mayroong basihan at may kalakip na ebidensya. Ano ba, Barbers? Gusto mo ba isa-isahin natin yung patulang impeachment article na pinasa nyo? Ano ba yan? Kasi pag ilalala sa atin yun, wala talagang basehan lahat eh. Parang, ito nga, for show nga naman ito, impeachment and distraction na naman to. So, remember again, di ba, laki paalala sa inyong mga goods ko kasi alam ko may napakote nyo. Ang plan natin is to distract the people na hindi pag-usapan yung budget, di ba? Kasi yung pinaka-source of income natin, yung pagnanakaw natin. Kaya makalimutan nila yun. Always tandaan yan. Bisa maging matalino ba kayo, lagi kayo nilalampasan ng mga side nila sa are. Dahil kayo pakabobo kayo. Kaya hindi pa rin ako. Kumpiyansa Natin na yun, walang epekto doon sa ale. umano si Barbers na lalabas ang katotohanan sa impeachment trial ng Senado. Kaya na nga, kita mo, ikaw nang sabi, lalabas yung katotohanan. Lalabas ang totoo na peke, ang pinagpapasan natin, walang value yan. Ano ba? Pa-interview ka kasi pa-interview ka, papogi ka ng papogi, tangina ka. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, hindi nila maisasagawa ang impeachment trial ngayong nakabreak ang Kongreso. Ikaw naman, Chiso, dapat tinuloy mo na yan yung plan sana naman. Gusto namin instant, kaya nga namin ni-rush yung impeachment, binasa namin para trabahuin nyo Tapos tatamad-tamad kayo dyan. Okay, ngayon namin kayo kailangan magsipag. Kayo tumamad dinahilan nyo, break kayo. Kaya na yan, nasa ano mo na yan? Ano ba, waiter ka ba talaga namin? Waiter ka ba talaga ni Lisa? O kinakalaman mo na kami? Ano ba yung panasod mo? Tingin Escudero, sa pagbabalik na ng sesyon sa Junto ang pinakamaagang pwedeng mag-convene ang Senado bilang impeachment. Ano ba yan? Junto at tagal naman. I can't wait. Pero anyway, yan naman yung ano yan at least baka kahanap kami ng mga high metro pa kami ng mga peking ebidensya panglaban dyan sa pagsalang namin pag sumalang na yung impeachment trial. Diba? Makaka-invento pa kami ng mga
peking ebidensya sa makakatawag pa kami ng mga peking resource person. Kabilis naman yung babayad-bayad lang yan eh. Diba? So, pero hopefully, diba, kayo parang yung nakaupo dyan. Kasi ito sabi naman siya pa rin nakaupo dyan. Pero kalahati na sa inyo, malamang iba na yung iba na nakaupo nung mga panahon na yan eh. Kinakabahan ko, baka nakaupo na sila Marcoleta tsaka sila Pastor Kibuloy. Nakuyari. Nahihirapan kami dyan. Kailangan namin ng 2 turns on board para maipis talaga si Sara eh. So, kung hindi man mag-work yun, at least, hopefully, di ba, masiraan pa rin si Sara. So, marami kami plan siguro. Makaka-invento pa kami ng plan kung hindi mag-work to. Naman na ba, hindi mag-work to. Kasi ginawa niya yun eh, dinilay nyo eh. Tapos, ito pa yung sa problema, di ba? Yung hakwek kaya Quadcom, hoy. Ba't hindi umatin yung mga inibitan yung vlogger, di ba? Di ba? Dapat pinilit yung imbitahin eh. Kung ba't yung sana yung mga hindi, pwede yung, kaya ko i-contempt sila lahat eh. Sigurado yun ang gagawin nyo. Patahimik sana, hindi kumakalat itong mga kalokohan na to. Diba? Sila napakalat niya mga yan eh. Court. Pagkatapos na rin yan ng Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Kaya ako depressed, di ba? Wala rin kasi hindi si Wepe kay Sara eh. Bakit hindi siya tapos hugot-hugot lights pa lang. Hugot-hugot lights na lang. Kaya ako stress na dito eh. Ito talaga nagpapastress sa akin eh. Sunod. Kasi yan yan. Sabi ko, si Sara, tibay na babae nito. Wala, no epekto mga pinagagawa namin. Full effort na kami. Wala pa rin nangyari. Tapos, yeah. Tapos, teka lang. Parang dito isa. Hanapin ko lang yung isang news. Imagine the possibilities. Ads. All of them. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Ako, ayan na. Ito yun. May magaling demanda na. Ito yung papadiprint sa akin eh. Mga hindi nakakaalam, ito po yung Crime Watch. Citizen Crime Watch. Grupo yan. Tagal lang mga nagganyan yung mga yan eh. Mga naghuli ng mga tiwali. Di ba? Mahirap kalaban to mga to eh. Sila nakahuli kayo ng garin, yung baksya, sila yan eh. Ayan. Tapos pinagbigyan na ni Bongbong eh. Siguro kahit napuno din mga ba't nagalit. Ba't pinakawalan namin yung mamamatay ng bata niya. Ayan. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, pinag-usapan nila yung nung blanco. pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Kaya sabi ko eh, kaya tayo nagpupush yung impeachment ni Inday, di ba? Parang hindi ko mapansin, makalimutan. Ito, binabalik ka naman ito, mga citizen crime watch na ito, binabalik sa natin. Yan ang pinaka-ayaw natin mangyari, di ba? Kasi yan pinaka-source of fund natin eh, tax ng bayan, tapos yan, binabalik ka naman nila. Kaya focus na lang kayo sa oy, mga bobo natin, focus kayo sa impeachment, huwag yung pasilita. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng
241 billion. Oo, ang laki. Ngayon po, 141, pamigay sa mga goods ko na tatakbuli, pang-akap nila, di ba? Ito pare, remember, focus. Yung akap, di ba? Hindi yung trabaho yan, di ba? Papil kayo ng papil di ba? Trabaho ng ng DSWD yan, kahit hindi naman kayo, at wala naman kayo dyan, mabibigay pa rin yan. Problema, pinapalabas yung inyo parang pampapogi sa kumpanya. Yan, di ba? Ba't hindi nyo na bulsa yung binigay ko sa inyo? Ba't kailangan ibigay nyo pa sa taong bayan? Di ba? Nakahuli tuloy kayo yun na yan di ba? Huwag na kayo tumakbo. Bulsa nyo na, pera na rin yan Ewan ko kung matatawag natin na Kasi pag tipography. kayo nagpapapogi kayo, wala na kayo naamoy ng taong bayan, di ba? Alam ko, bobo na kayo, mga bubutaan din natin pero papalataan naman kayo, mina-underestimate yung masyado yung lahat ng tao, di ba? Diba, hindi nyo naman trabaho yung mamigay ng mga ayuda sadya kayo, ano kaya na Graphical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act? dahil gawa ko. Ano ba? Tactics. Ito ko na yung tanong mo, ito tinanong mo naman. Tactics sabi yan, di ba? Black ko. Para makapaglagay kami ng kahit anong numero siya na gusto namin kunin. Kasi di pa namin sigurado kung magkano makakolekta namin makakolekta ng tax sa gobyerno. So, ito tayo magbabase kung gusto ba natin kung magkano yung alagay natin. Kanya po, ako, bilang isang Kasi kung blanco yan, di ba? At least matatansya namin kung ano ba yung medyo kaduda-duda na sa hindi. Kung ano ba, minalagay siya kaagad na sabihin natin value, di ba? Tapos tama doon sa tax ng ng tax ng na yung out of budget talaga ng pera talaga ng bayan, di ba? So at least safe. Hindi naman ano makakalaman. Paano kung ano ba, nilagay namin number dyan, gusto namin nakawin, kaunti. Mas kaunti pala doon sa sa kawang budget ng natiyari kami. Di ba? Kaya pinako namin yan kasi di pa kami sigurado kung kano makukuha. So, kailangan maximize the value na pwede namin nakawin. Well, try to be safe. So, yun yung pinaka-purpose yan. Opong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po paano mabubukod niya kami? Totoo, hindi ko pa napiprint Ako kasi napiprint talaga yan ang dami-dami nyo, di ba? Napiprint ko pa isa-isa. So, yun yung panasot ko, di ba? Pag may nagtatanong kung sa akin, kung nasa na yung printed budget, yung, di ba meron na kami nun? Sabi, ito panasot ko, sabi, ako nagpiprint yan Di ba? Tapos sira yung printer, kulang sa ink. Yan, sabi ko. Kaya sira, nagkakalas yung printer, hindi ko makaprint. Hintay kayo, darating din yan. Tapos kinabukasan, gano'n naman, kulang sa ink. Siguro nagdudan sila sa akin. Pero dami-dami natin budget dito, tapos parang kulang sa ink. Hanap ulit ako na ibang palusot. Minsan, sabihin ko, nag-crash yung printer, kinain yung papel. Sayang ganyan. Diba? Pero hindi ko, wala kasi talaga bala kayo bigyan ng papel yung ganyan. Hindi nasilip nyo yung magkano yung mga nanakaw namin. Release ang enrolled bill ng House of Representatives.
Looking to begin your investment journey? Well, your search ends here. Invest in real estate with SmartCrowd. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi Si Bebot. maliwanag naman na dapat. Bebot, asa hindi ka nabigyan. Although, hindi ka naman talaga kasi pumirma saka ano yan mga pang bata ni Duterte to mga to yan, pero si Labino, yan, pakatakbo yan, di ba? So, isa kang threat sa PC namin pag nakaupo to, hiyari, bukas na naman yung chance na namin ng mga 5PC. Hindi, kung yung maboto to, kasi yari ako. Tayo mga magnanakaw, yung mga 250 na pumeron sa PC, hindi, yari. So, ito, dahil dito sa isang mamang to, pag nakaupo to, wag, pakiusap, please. Wag yung isa, boto, itong mamang to, for the sake of me. Di ba? Maawa naman kayo sa akin na paano ako makapagnakaw pag dumami yung mga company na hindi ko yari ako. Please. Yung bicameral conference committee. Ano yung pangalan yan? Lambino. Huwag yung boboto. Iwasan sa balota. Para di ako mayari. Report. Ulitin ko ha. Baka hindi kasi mahirap tanda yung pangalan niya Lambino Ayun pa, tira yung mga nakaupo dyan. Ayan. Makakita na tayo ng... Ayan, si Jimmy Mondok. Ayan, tatakbo din dyan ito pa, pag nakaupo din dyan. Dalawa na sila. Dalawa silang additional na problema ko. Tapos yan. Yung kaalaman mo, parang dan, at ako dito passion, kasama pa na sa maghabla sa akin. Yari din ako dito. Ako naawa ko parang dan, hinap na siya dito naawa na ako sa sarili ko, ito kalaban namin. Paano kaya? Kaya nito mag solo dun sa mga buong prosecution panel namin dun sa impeachment Inday para si Sanjin mo yan sa solo leveling kayo lahat. Ganyan kagaling ang mapang yan. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung bicameral conference committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based paring maring sa tela ikaw pahamak ay nako kaya karami pinalit kay Saldi ko dyan para ayusin mo yung gusto niya tapos ikaw pa nagpahamak ikaw talaga naglantad na sinabi mo walang blanco tapos typo lang alam mo ikaw reyna ka ng typo mag-iisip ka na ng palusot. Sabi ko, ikaw na bahala mag-isip ng palusot. Medyo magaling ka naman dyan. Magaling ka tumakbo sa issue di ba? Nabili pa ko sa iyo nung in-interview ka, bis mo tumakbo. Lusot ka sa Star Wagon mo. Tago, takbo, lipad. Tapos ito, ganyan. Di ba? Bigyan mo ako ng palpakla na sa ito mga media. Sabihin mo naman typo. Haba-haba blanco, typo. Ano ba yun? based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala kami lang, apat lang kami doon sila Chisa kasi sila Grace po, hindi pa namin sinama ng huli kami na lang pulungan ni Parang Saldi dyan kung magkano ilalagay. Blackway na lang ako na magpiprint. Bahala na ako sa numero niya. Pagdating niya kapin sa may numero na yan. Wala meron bang journal o proceedings? Wala silang maipakita. So, dito piniprint ko pa nga, walang ink yung printer. Tapos yung printer nagluloko, kinakain yung papel.
siguro ay kailangang maimbestigahan mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Sige, Group. sige, imbisigan yun. Para gusto ko. Technical talaga yan, di ba? Hindi talaga ako nag-flip. Group sa Kongreso at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At si Congressman Tambulos yung pinaka-leader ng technical. Execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Attorney, pwede ba sa'yo na ako? Attorney Perdi, pwede ba kami sa'yo na pagpagawa ng affidavit? Baka pwede makalusot para ako magaling. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kim. Oo, huwag kayo maniniwala sa balita. Di ba? Fake news siya. Bayad namin yan. Kaya ba't ka lang? Para mali yan. Yung Technical Working Group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. Di ba? Ingenious. Bago i-vision namin yan blanco. Di ba? First time in the history. Lagi naman, lagi naman magkakaroon. Pag may i-vision, lagi may first time na mangyayari. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Wala plenary nangyayari. Akin yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? Ako lang pinangalala nyo binubuli niyo ako Huwag niyo ako ibuloy Magnanakaw lang ako. Gusto ko pa magnakaw. I'm just an innocent thief. Di ba? Ba't binubuli niyo ako? Kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito. Hindi, correct kita. Hindi mo na isasampayan. Meron akong makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre, Kalimutan mo yung pangalan ko, Congressman Tambulos yan. Okay na. si Martin Romualdez. Naman. Pangalawa, itong si Saldi ko. Ako pa. Saldi, para sabi tayo, magsasama tayo sa Zelda. Kapag tayo pangalan mo, magiging ng Zelda ko. Kasi magsasama tayo sa kulong. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Talipe ng Zamboanga. Bakit sila? Ba siya? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Oo, ayan. At least tama ka dyan. Alam ko talaga ginagawa lang lahat ng mga yan. Pag kailan sa humihinga, di ba? Pag nakatot yan yung mga yan, pag kahit walang tunog, alam ko kasi kanino galing yun. Sabi, may chihuahua. Si Chua yan. May buko pie. Si parintan niya. Santa Rosa. Malapit kasi sa Los Baños eh. Makuha ng buko pie yan. Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Mas malupit pa ako kay Santa Claus di ba? I know when you're sleeping. I know when you're awake. Yeah. Kilala ko sino ang naughty and nice sa Kongreso, di ba? Alam natin lahat yan. Alam natin kung sino pipirma talaga yung kaya natin gutuin para pirmahin yung impeachment ni Inday. So alam ko rin, yung mga hindi pumirma talagang medyo alam ko dyan kung sino yung nagagamit lang, umiiwas sa iso. At saka alam ko kung sino talagang hindi ko mapipili kahit anong gawin ko. I know. So, example na siya, si
si Marcoleta. Laging matuwid yan eh. Naka-amoy ko yan ng hindi tama, hindi logical questioning kanyang si Rodante. Sa patiriksa na lamunan yan eh. Pag naging rapaw pong judges sa impeachment hearing, yari na. Makakalkal niya yung mga kanaguhan ng mga pinasa naming article of impeachment. Huwag niyo maboto yan. Hindi, yari na ako. Maawa kayo sa akin. Please. Para ako mga bobotante kayo eh. Di ba? Mauto ko pa rin kayo. Yung iboto si Rodante Marcoleta. Dahil yari ako. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng speaker. Kaya nga po... para mga robot yan, di ba? Pag hindi ko sinabi, hindi hindi yan gagalaw. Sinabi ko, pirmahin niyo to, impeachment ni Sara Inday. Pirma! So, pirma naman sila lahat, gago. Dami yan, 214 gago yan, di ba? So, 215 pala kasi kasama ako doon. Ako yung pinakagago sa kanila. Yung pinakagago, mas gago sa akin, yan si Pamangkin, si Sandro. Siya pinakauna eh. Yung hari ng mga gago. Dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron man masalamat kay Maristela tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM rep. Bayani ka pa, Maristela. Dahil binuko mo kami, dahil sa kalokohan mo, sinabi mo fill in the blanks. Kaya sinabi mo, typo. Kaya na, what the heck? Maristela, ako ikaw, sakya ko na to. Pahiro ka na, di ba? Yari ka sa akin, di ba? Pero ito, yung issue to, di ba? Pwede mo sakya to. Total, magaling ka naman sumakay, di ba? Di ba? Isang araw ka, tinatanong ka, bilis mo tumakbo, sumakay ka agad sa Star Wagon mo eh. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa gaan na pinirmahan ng Pangulo? Why is it glowing? Ayan, ha? Masarata na la Rainier ko. Ayun, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit hindi, mainstream media, hindi na hawak ko yan ba yan? Hindi na nakakangkali yan. Ngayon, itong ibang media na hindi namin bayad yan, hindi na kami magkakaroon ng problema. Diba? Gagana kaya pansin ko na wala gig. Sa kirahin ng printer yung papel. Mahalaga ang enrolled bill. Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction nung kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Dahil mahuhuli nga kami. Ano ba? Make sense? Di ba hindi mo ba sasagot yung tanong nyo na iniisip nyo lang? Di ba? Pag nanakaw nga kami, ba't naman ibibigay sa invitation pag nanakaw namin? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President.
Pinirmahan niya. Good, di ba? Para magsama-sama na sila mag-impeach niya, no? Kung mapagsasamay ko ma-impeach yun, si Bibi sa si Insan, mas magaling. Ako na talaga. Kaso hindi kung puliasa ba ito kay Hinday hindi ba yata mga pag na-impeach si Bobo, hindi siya papalit. Pag pumalit si Hinday, nakayari, checkmate na. Checkmate. Di ba? Checkmate. French. Walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Hindi mabuti yun. Ano ba? Diyari kami. Tagapin nyo na lang yung palusot ko na walang ink. Nakakirahin ng printer ng papel. Mag-focus kayo dyan sa impeachment Inday. Huwag nyo pansin ito. Please. Bawa kayo sa magnanakaw. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko ito. Bigla ako pinapawisan ng malagkit na narinig ko si Atoria. Malagkit na ibabanat to eh. That is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Ako, nabasa tayo ni Atty. Parang libro, di ba? Mabuti pa yung, mabuti siya nabasa tayo parang libro pero yung libro ng enroll bill, wala pa mga nakakabasa kasi hindi pa namin napiprint. Hindi pa namin pinamimigay. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor. Monday na. Pwede may delay nyo naman. Hindi pa ako handa ngayon. Linggo na nire-record ko to. Tapos Monday, ibig sabihin, pag-bugising ko bukas, saan ko na, paano kaya natin lulusutan to? Tingnan. Mga gusto ko, mag-emergency meeting tayo doon sa dating Jollibee. Alam niyo na yan. Saan? Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Ayan, yari tayo naman. Tapos hindi pala yan yan yung isa pa yung sa dyan, sa topic na yan. Ito pa, isa pa nakapag-depress sa akin. Automation. Ansiyan. Yung mga kaawa-awang empleyado. Nako. Atty. Big, ba't ka kasi nag-resign? Ba't ka walis ka sa amin? Minsan, kasi kalokohan mo, inaaway mo ito Napalitan to yun. Tino advisor na ito, hindi nakikinig dito. Pinagta mo naman kung sino yung nakapaligid sa iyo. Pumong tatanga-tanga. Kaya kung ano na pinagsasabi mo ngayon kung ano na pinagkagawa mo. Masabit ka. Kung ano sumabit, hindi matagal si Inday. Pag sumabit ka, tagal din ako dito naman. Nandiyan pa si Inday. Tayo mo na matapos. Huwag ka masyado at least mag-isip ka man lang nakikinig ka masyado sa advisor mo kinukuha mo yung salita ng word by word. Mag-isip ka naman, ano ba? Na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng Technical Working Group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Pinauwi ko ng technical group namin, ako nag-print yan. Para wala huli. Laban dyan sa kung sino man
yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitista at corrupt na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, sino tinutukoy mo, Senador? Alam ko, dami kasi yung mga yan na hindi talaga binasa Medyo, ang hirap hulaan ko sino tinutukoy mo. Kasi lahat sila pumirma lang, hindi nagbabasa sigurado ako, hindi si Pinsan Ivy ako, si Congressman Bato, di ba? Saka, si Congressman to, si Senator Bato. Sigurado ko siya, nasa news yun ako si Ivy ko, ano ba to, ba't ito, ginagamit mo lang talaga lahat ano bang pakal mo? Hirap mong barahin minsan i-demote mo yung sarili mo, pagkatiwalaan din talaga mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw maging staff, sila ang maging senador, total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena ducis tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa ikaw naman Supreme Court talaga kaagad. Ano ba naman? Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Nagiging ka ng enrolled bill. Ba't hindi na gumagaya ng President Corona Inc.? Huwag yung pansin ito. Kasi kay Inday Sara yung impeachment, di ba? Mas mabaho yung topic na yun. Huwag yung pansin ito. Bawa kayo sa magnanakaw. Kausap ko lamang kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng yung ink nga problema. Paniwalaan niya man ako. Paniwalaan niya magnanakaw. Para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso. Hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at grabe corruption ba yung pagnanakaw Tama ka pala. Unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po,
ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. Well, Yan yung difference ko kasi yung pinakagulo namin impeachment. Mag-focus kayo dyan para matakpan yung budget. Tapos na-figure out ni Atty. Vic. Ba't kayo niya kakatalino, Atty. Vic? Figure out mo. Ayun yung focus namin. Diba? Kailangan mawala yung attention ng tao sa budget. Kasi yan pala, sinabi mo pa diretso. Diba? Kahit yung pinakamabubumutante, mapipigure out yan, mag-iisip yan going to tackle as well the impeachment. At kanina nga, nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Sakta talaga. Sumasakay yung mukha ko pag nakakarig ng sakta ng God Tama po yun. God save the Philippines. At kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil. Yes, tama yan. Ninanakaw ko talaga. Aminin ko sa inyo dito. Pero tayo na naman. Wala namang akala nito. Dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayaba. Nako, yun pa yung sinabi pa talaga. Yan yung pinaka, ultimate dream ko makuha yung posisyon ni Sara. Diba? Para mabilis na smooth sailing na pagka nakaupo na ako dyan. Kaya ako nung patalsik si Pizza para ako na yung pinuno ng Pilipinas. Sakop ko ng buong Pilipinas. Tapos binukumo ako. Week, why? Ang mababang kapulungan, halos magti 300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Yung dami niya, 300, ilan yung audio? Pakilang teatro, Libig. Sagradong mandato ng 32 milyon. 32 milyon. Kontra doon sa 300 na makakonsista. Yung isa doon, pumitik na sa inyo pero dinivide natin yung mga konglisitos sa 300 million. Diba? Kung magkatikiligin sa pitik na sa inyo, patay kayo, mga tutunaw yung katawan nyo. Yung dami yun. Diba? Patay na itong 350 na ito Diba? Para kayong mga germs na para kami germs na nabusang alcohol. Patay kami. 99.99% na mga congressman na germs. Ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito. Getting your fresh confidence era. Ay, nako. Teka, skip na lang natin yan. May harapin lang ako, saglit lang. Kasi depress ako hanapin ko lang yung kaya lang pasuguri ko na yung aking mga attack dogs. Kaya hanapin ko lang sa kasi iba yung lumabas kanina na video. Sana yung history natin sa News 5 yun, di ba? News TV 5 News 5 everywhere. Yeah. Saan ba? Ay, mahirap magharap ng news. Di ba kasi yung nakuha ko kanina Huwag ba ganun? All this art party system ito ko lang sa ano ba yun? Ito na yung pinanood natin kanina Ito yung isa Silampahan
ko makita. Saan kaya napunta yun? Frontline. Kasi pinagtanggol ako ng mga ano ko doon eh, ng mga allies ko eh. Kaya gusto ko mapanood natin, reacta natin. Ito ba yun? ng mga senador ang impeachment kay Vice President Sara Duterte kahit naka-session break sila. Huwag na raw itong patagalin pa, lalo tungkulin naman daw ito ng Senado bilang impeachment court. Nasa frontline ng okay, tayo. Alam ko pinagtanggol ako nito mga tao ko dito eh. Balitang yan si Ria Fernandez. Dapat na agad talakayin ng Senado ang ipinasang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte kahit naka-session break pa sila. Senador, kay tatawa-tawan. Yan, takapagtanggol ko na makaking ginagamit. Pero I hate these people. Pero kung wala na sila pakinabang, talaga itatapong pa, assassinate ko lahat yung mga yan. Wala na kayo pakinabang, kung hindi sila tinitira si Inday. Kasi kayo ay aminado tayo, kung nakaupo ako, pag ako nakaupo, titirahin nyo pa rin ako, yung mga traitor kayo eh. Alam naman yung natin huwag gawain ito mga terrorista ito. Ngayon, may pakinabang pa kayo sa akin, kaya dyan muna kayo. Ito ang iginiit ng Makabayan Coalition sa kanilang press con kanina. Isang araw matapos i-impeach ng Kamara ang bise. Tungkulin daw ito ng mga senador, alinsunod sa saligang batas. Matagal na na-dribble, pero at least sa huli, na-shoot din. Dapat I don't know, so Manuel, ano ba? Nakaharap mo naman si Dico, wala ka namang binatbat doon. Mukha ka ng tanga talaga. Sa Senado, ganun din. Ayon kay dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na naging public prosecutor noong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi naman kailangan nakasesyon ng mga senador para gumulong ang paglilitis. Pag magkaroon na ng impeachment trial, meron silang hiwalay na oath as impeachment judges. They have all the time. Hindi pa rin ito eh. See? Tapusin na natin ito. Ito, kalokohan na ito. Tap tayo. Ayan, nice Sara impeachment ba ipe. Tapusin na natin ito. Stream mo na ito. Hindi ko makahanap eh. Pero yeah, dahil lang kaya ako natitipis ngayon. Sa Lunes, hopefully, okay tayo para makakatuloy-tuloy tayo sa pagnanakaw. Nagsasapan sila, nalalaman na bubuka na nila paunti-unti yung aking mga plano eh. Kasi kayo, mga kuds ko, galing-galing eh. Ano ba? So, yan. Total, dahil wala naman nanonood dito, wala naman subscriber to. Lahat mga pinagsasabi ko, ay, wala makakaalam. Makakaalam lang nito mga kalawang to pag nilike and subscribe nyo itong channel na to. Nakakalat kasi ito eh. Ayoko pa naman kumain na to. So, huwag kayo mag-subscribe, huwag kayo mag-like, huwag kayo mag-comment. Yan. Para maawa na kayo sa aking isang humble na magnanakaw na tulad ko. Ayoko pa mawala dito. Gusto ko pa magnakaw. Gusto yung magnakaw, kaya huwag yung gawin. Pero gusto yung mabuko ko, yan, like, subscribe. This is your, follow naman tayo, this is your favorite Congressman numbers 2, ang copy ng kawatan kalaban ng mamamaya, signing off.